So what's up guys, nandito na naman ang inyong super DM, ang Makata ng Bayan. Ngayon magre-react lang tayo guys tungkol sa mga vlogger na ginagawang kingkoy ang utol natin na si Senator Robin Hood Padilla. So ang nambas na naman sa utol natin ngayon mga ka-over ay Direk. May pangalan siya na Direk, siguro Direk Hilaw to. Hindi naman sana natin papansinin to kasi wala naman tong kwenta. Baka mawala pa ang pagka-professionalism natin. Pero dahil naawa ko kay Utol, kung ano-ano lang ang pinagsasabi nila, ibabalik natin sa kanila yung sinasabi nila. Okay lang naman na makita ang kumakain siya dyan. Wala na problema mo, Direk. Wala naman na iaambag eh. So ang sabi ni Direk Hilaw mga ka-over, si Utol daw ay walang ambag. So hindi niya siguro alam ang batas na ginawa ni Utol. Manood ka sa kanyang YouTube channel kasi meron ng YouTube channel si Utol, Senator Robin Hood Padilla. Hindi yung kung ano-ano lang sinasabi mo, hindi naman totoo. Saka tatanungin kita Direk Hilaw, sa 24 na senator, sino ang may ambag? Sino ang paborito mo? Sino ang may ambag sa kanila? Pangalanan mo. Sabihin mo sa akin kung sino yung may ambag. Di ba hindi mo masagot? Ang sabihin mo, paborito mo lang na banatan si Senator Robin Hood Padilla kasi sikat na artista. Resulta na yan sa 20 kilos na bigas. Yan, kapag hindi kayo gumagawa ng mga hindi makatotohanang content, kapag hindi kayo nag-hype, wala kayong mabili na bigas. For the views lang yung ginagawa nyo, alam ko. Kasi yung away namin dati na Makata o ribat-ribat lang pala, nakikisakay kayo. Kaya nga tinigil ko na yung pagiging Makata ko, yung pagiging sikat ko kasi grabe, iniisip namin yung content. Nahirapan kami mag-isip tapos kayo, magre-react lang kayo ng kahit ano. Kahit hindi naman totoo, basta dumami lang ang views nyo, hindi naman sa inyong video. Na wala naman na i-contribute, panay pa kalokohan ng naibibigay. Tungkol saan? Pagtanggol si Kibuloy. At ang pangalawang sinasabi ni Direk Hilaw mga ka-over, si Utol daw ay tagapagtanggol ni Kibuloy. Hindi ako fans ni Kibuloy Pero naintindihan ko naman si Utol hindi naman niya as in na ipinagtanggol. Gusto niya lang idaan sa patas ang laban, di ba? Kasi demokrasya PDP. Demokrasya kasi tayo kapag ayaw ng tao sa hearing, mahirap kasi makipag-hearing ka tapos yung kausap mo nagsisinungaling o walang mapapala, puro na lang sagutan. Ang gusto ni Kibuloy kasi doon sa Supreme Court para yung nagsisinungaling kapag napatunayan siya yung makukulong, di ba? Nag-react si Utol nung sa hearing pa lang, pero hindi ko alam ngayon kung inakyat na ba sa Supreme Court kasi hindi na ako updated Busy na ako sa sarili kong buhay. Hindi naman ako palaging nakikialam sa buhay ng iba, katulad ni Direk Hilaw. So baka sabihin nyo, supporter ako ni Kibuloy. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung naakyat na yan sa Supreme Court, ikaw Kibuloy, pwede ka na magpakita kasi hindi ka naman makukulong kung hindi totoo yan. Tsaka ano ang kinakatakutan mo? Hindi naman mamamatay tao yung administrasyon natin ngayon, di ba? Pagkampi sa mga loko-loko. Tagapagtanggol daw si Utol ng mga loko-loko. Alam ko kung sinong loko-loko ang sinasabi mo. Si Duterte yan, hindi mo lang pinapangalanan kasi natatakot ka. Kapag pinangalanan mo, putaktihin ka ng mga DDS kaya hindi mo na lang pinangalanan. Kapag binanggit mo siguro, para mo talagang sinira yung bahay ng Putsukan at Liguan. Pagtutulungan ka talaga, takot mabasto, takot. Wag mo naman sabihin na loko-loko ang mga Duterte Direk kasi may pinaglalaban naman sila na demokrasya. Wala naman na iaambag wala nga siyang pagtatanong. Wala nga siya may contribute sa nangyayari investigasyon. Tama, mali? Tapos itong si Direk Hilaw mga ka-over, ginagawang kingkoy ang pagkain ni Utol doon sa Senado. Kasi ignorante kasi sila mga ka-over. Hindi pa yan nakapasok sa Senado. Sino ba naman ang magpapasok niyan? Hindi yan kilala, hindi yan papasukin. Nahirapan nga ako pumasok na kilala ako ng staff Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon doon sa loob kaya gumagawa na lang sila ng kwento, parang kwentong pambata. Pag nasa Senado ka, maaga kang pumasok, syempre nagbabaon lang yan sila para hindi magutom. Sino ba nagsabi na bawal kumain doon? Wala daw ambag, hindi man lang daw nagtatanong. Hindi niya alam na kapag kung sino yung naka-assign sa hearing, yun lang ang magsasalita. Akala niya pwedeng magsalita kahit hindi kasali doon, kahit hindi naman siya ang nakahawak doon sa sus. Ay nako, Direk. Maintindihan mo kaya ako, Direk? Hindi mo siguro maintindihan kahit anong paliwanag ko kasi hindi ka pa naman nakapunta doon sa Senado, hindi ka pa nakapasok. Hindi mo alam yung debate nila sino yun? Nancy Binay at si Raffy Tulfo. Grabe yung awayan nila kapag nasa hearing.
Grabe ang awayan nila, pero pag wala ng kamera. Kapag tapos na ang hearing, shake hands sila ba? Hindi niya siguro alam kung ano ang nangyayari sa loob sa Senado. Akala niya seryoso na lang palagi, awayan na lang palagi. Seryoso lang sila pag-hearing. Pero yung mga tao sa likod na hindi kasali, ayun, nagkukwentuhan. Akala kasi nila kapag nagdebate, hala, magkaaway na. Hindi nila alam na nagsishake hands. Seryoso lang sila sa hearing. Pero pag walang hearing, pag nag-time out na, di ba, may time out yan. Session suspended. Pupunta pa yan, lalapitan pa yan nila si Raffy Tulfo yung kadebate niya. Tapos, mag-smile. Seryoso lang sila sa hearing, parang nag-aaway. Ay, ewan ko ba sa inyo, ayaw ko na magpaliwanag. Ginagawa niyong King Koy wala namang kayong alam, bala na. Ayaw ko na magpaliwanag. Hirap talaga umintindi yung walang alam.